Magandang umaga po. At dito naman tayo sa ulit magbo-broadcast tayo. Pasensya kayo nag-burn out dito sa isla ng Bohol. Kaya medyo natagalan tayo mag-live at nag-research pa ako. So anyway, ang atin ngayon na programa ay patungkol po sa ipalabas ko muna sandali. May side issue lang ako na nagiging ubob na itong mga congressmen kagaya kay Congressman Barbers ng Surigao City. At tapos ilabas ko rin yung pruweba na tinuturo na ngayon na without even only in implication na tinuturo na ngayon ang Kongreso at saka Senado ang may pakana sa blanco. At kung ganon, ang hari ng Senado na si Chis Escudero at ang kanyang finance chief na si Grace po ang salarin kung bakit nagkaroon ng blanco. At ganoon din si Romualdez sa side po ng House of Representatives at ang kanyang budget general na si Saldico, ang sindikato, na silang lahat po na apat ay nag-usap-usap kung paano yayariin. At ulitin ko lang, parang kidlat sa bilis na inaprubahan ang budget. Sa side ng House of Representatives, in-email sa mga congressmen at sa mga senador ang kopya ng Bicameral Conference Committee report na siyang pagbabasihan na dapat copy-paste na lang kung anong laman ng Bicameral Conference Committee report. Yun dapat ang laman na isumiti sa mga congressmen at saka senador at pagbubutuhan nila kung payag ba sila o hindi. Lumalabas po na blanco ang sinumiti na sa mga congressmen at senador na pina-aprobahan kung payag ba sila o hindi. Klaro yan, sigurado, at proof beyond reasonable doubt na po yan na talagang blanco. So ngayon, dahil blanco, ibig sabihin, inaprobahan ng Senado at ng House of Representatives ang blanco na dokumento. At yung blanco na dokumento, himala, nagkaroon ng laman nung sinali na sa tinatawag na General Appropriation Bill, ang tinatawag ng Enrolled Bill. Ibig sabihin ng Enrolled Bill, nakapila na para pirmahan ng presidente. Ang kopya ng pipirma ng presidente, very obvious na kompleto. May mga budget na nakalagay. So in other words, nung pinadala kay Bongbong ay kompleto na. At yun naman ang alam naman natin. So ngayon, sino ba ang salarin dito? So iyon lamang po ang itinuro ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Yung walang iba, hindi nalalabas ang sindikato sa loob ng Senado at Kongreso na sa pangunguna sa Senado, si Escudero at saka Grace po. Sa Kongreso o sa House of Representatives, si Romualdez at saka si Saldico. So yan din at dahilan kung bakit nag-resign si Saldico, pinalabas na nag-resign pero tinanggal siya. At tumatahimik ngayon si Romualdez. Ayaw niya na mabigay pa ang problema na malalaman ng publiko. So ito naman, si Bersamin naman, na Executive Secretary, na dismaya ako, na Chief Justice siya, dapat siyang ihemplo o halimbawa ng katotohanan. Pero lumalabas, nagpunsyo Pilato pa siya, nanghugas pa siya. Kasi lumalabas na yung salita niya ng January 20 na sinungaling daw si Digong Duterte at si Ongab sa pagsasabi na blanco. Totoo naman pala na may blanco, pero hindi yung General Appropriations Bill ang may blanco na pinirma ni BBM. Ang may blanco, yung Bicameral Conference Committee report. Pero naniniwala pa rin ako, bakit dahil sa sobrang galit ni Bongbong sa pagsiwalat ng blanco ay nanghinala na ako na talagang may kinalaman si Bongbong sa mga blanco-blanco. At pwede mo sabihin na mayroong salita o pagsabi sa kanya kung magkano ilagay sa bawat blanco. At bakit nagkakataon na lahat ng blankong budget ay patungkol para sa Department of Agriculture? Bakit kaya? At tandaan ninyo, yung sa lahat ng departamento nang umupo si Bongbong pagka presidente,
base sa resulta ng Smartmatic na 31 million plus ang boto niya at si Sara Duterte na 32 million plus, ay hindi siya nagtalaga kung sino magiging agriculture secretary. Wala siyang pinili. Blanco yan na mahigit 1 taon. At siya yung acting secretary at the same time president. So ganun po ka. Ibig sabihin, kung ganun ka paborito ni Bongbong ang agriculture, ay siya rin ang may dahilan kung bakit mga blanco yun. Hindi naman gagawin ni Cheese at saka ni Romualdez yun kung si Bongbong na pag-usapan. Kailangan mayroong pag-sugo yan galing kay Bongbong. Okay? So pakinggan muna natin itong video na inhanda ko. At sa unang bahagi, marinig mo dyan si Barbers na tinutulig sa si Colonel Grijaldo sa kanyang pananahimik. Kahit anong tanong sa kanya, ay hindi na siya sumasagot. Ang sinasabi niya ay right to invoke against self-incrimination. Pero ang sabi ko, dapat ang pinaka-correct na sasabihin ni Grijaldo, right to remain silent. Okay? Pero halos hindi naman magkakaiba ang right against self-incrimination at right against right to remain silent. Dito naman ay parang tinutulog sa ni Barbers si Grijaldo na mali daw siya at wala daw siyang karapatan mag-invoke ng right against self-incrimination kasi wala pa naman daw siya kaso. Nais kong bigyan ng edukasyon ang nakikinig. Baka naman nakikinig si Barbers. Nais ko bigyan ng edukasyon ng mga nakikinig. Huwag tayo magiging bobo sa right against self-incrimination. Ano ba yung self-incrimination? Yan po ay pagsasalita. Halimbawa, kung ikaw ay may sasabihin at kung sasabihin mo, parang meron ka ng inaamin, ay pwede ba yon? Of course, karapatan mo na hindi umamin. Karapatan mo hindi umamin. Ibang usapin naman po yun kung ikaw ay may kasalanan talaga. So, kung karapatan mo na hindi magsalita, ay pwede mong gawin yun na manahimik ka na lamang at hindi mo sasagutin. So, ano pa yung pinag-usapan dito? Tinatanong nila ni Grijaldo, nila ng mga congressmen si Paduano, si Barbers, si Acop, si Dan Fernandez, ang kunwari umalis pagka-chairman, si Atras Abante umalis ng pagka-chairman kasi sila ang inaakusahan ni Grijaldo na nananakot sa kanya para sabihin kung na merong tinatawag na pagbibigay ng pera o premyo para kung sa sino mapatay. Natandaan mo si Grijaldo, siya po yung hepe ng Mandaluyong Police Station nang namatay si General nakalimutan ko pangalan niya, na siya ang pinatay, yung chairman siya ng PCSO. Siya ng PCSO, corporate secretary. So, nung napatay siya, paglabas niya sa opisina ng PCSO diyan sa Mandaluyong, sa Show Boulevard, at tinambangan siya sa kalsada. At sakop po yan ng Mandaluyong City. At si Grijaldo ang natatamaan. At tandaan mo na si Grijaldo, may iba siyang pinalabas na mayroong kunong droga-droga. So, umamin na yung mga pumatay at silang pumatay, umamin na po sa Quadcom, in fairness to Quadcom. So, tinuturo po ang nagpapatay, ang nagbayad po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Royena Garma. So, ngayon, ano naman naging papel ni Grijaldo? Kasi siyang hepe nun, siya ang parang nagbibigay ng cover para yung pumatay at saka yung deputy chief ng National Capital Region Police Drug Enforcement Group ay kung matandaan mo, si Colonel Mendoza. Pinapalabas nila na mayroong reward system. Pinapalabas nila nito hindi lang pinalabas, inamin ni Colonel Mendoza at saka yung isang kasama niya na may reward sila sa pagpatay kay
Barayuga ata yun, si General Barayuga. So ngayon ang usapin naman kay Grijaldo ay nagreklamo siya sa kanyang session, kanyang hearing sa Senado nang dumalo siya na siya po ay pinilit nila ni Congressman Atrasabante at saka ni Congressman Dan Fernandez. At ang sabi naman ng dalawa, nung tumistigo sila, hindi nila pinilit, kundi kinakausap lang nila. Pero alin ba kaya ang totoo? So ngayon, nang pinatawag ng Quadcom, ulit ito si Grijaldo, para sabihin magsalita siya tungkol sa affidavit na binigay niya sa Senado, ay hindi na siya magsasalita. So ang sinasabi niya ay I invoke my right to against self-incrimination. So ang sabi naman ni Barbers daw, mali daw yun. So sagot ko, ikaw po ang mali, Mr. Barbers. Bakit po? Nakasaad po sa Section 17 ng Article 3 ng ating Constitution na siyang pinakamataas na batas na no one can be compelled to testify against him. Okay? So, lahat po ay hindi pwedeng mapuwersa para maging testigo laban sa kanyang sarili. Tanong, sa pagtatanong nyo ba, kung sasagot ba si Grijaldo sa tanong ninyo, kung sinabi ba niya kung totoo ba yung sinabi niya na siya ay pinilit, pwede mo bang sabihin na mali si Grijaldo? Hindi po pwede. Kasi pwede namang pwedeng sabihin natin na makakasuhan si Grijaldo. Pag sumagot siya, makakasuhan siya. Halimbawa, pag sumagot siya na hindi po totoo yun, nagsinungaling lang ako sa Kongreso, you are testifying now against yourself. So that is the essence, pinakasustansya ng right against self-incrimination. Regardless yan kung may kaso pa ula. O pakinggan mo yung mali na salita na i-upload ko na pong video. Pagtapos niya, tutukoy tayo dun sa budget na blanco na issue. To answer to our question, kasi syempre that's his right. But he's invoking yung right against self-incrimination, which is wrong. Because number one, wala namang kaso na kinasasangkutan niya at the moment. At he cannot invoke that because ang pagtatanong ay base naman doon sa kanyang affidavit, no, na binigay sa Senate Blue Ribbon Committee. And it only proves to us that he's trying to be evasive, no? At saka hindi cooperative sa mga tanong o sa ating mga kasamaan sa Congress. And that is lamang. So, ibig sabihin, napakaklaro na maling-mali talaga si Barbers. So, Mr. Barbers, sana somebody would show you nitong aking vlog ngayon para naman mapag-aralan mo. At hindi nyo po pwedeng pilitin yung mga testigo ninyo magsalita kung ayaw nila. Ganun lang ko simple. Kasi siyempre, pag magsalita, natatakot na yan. Baka mapagkamalan na siya nagsisinungaling. So, but nevertheless, be reminded that you have no right to compel any person to speak. Kaya, kung ako naman ang abogado niya ni Grijaldo, pwede akong pumunta sa Supreme Court para ireklamo bakit niyo ako ikinulong kung ayaw ko magsalita. So, ibig sabihin, mali po talaga ang Quadcom sa pamimilit na magsasalita ang tao. Pag sinabi niya na hindi siya ayaw niya magsalita, huwag niyong pilitin. At huwag mo sabihin na wala pang kaso. Dapat din nyo malaman, yung pag-aresto pa lang ng pulis, wala pang kaso ang inaaresto. Bakit sinasabi? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And if you cannot afford one, the government will provide one. O yun. Di ba sinasabi? Sa Tagalog pa nga, di Miranda rights sinasabi, ikaw po ay aking inaaresto at may karapatan ka manahimik. At kung may karapatan ka rin kumuha ng abogado at kung hindi mo kaya, yung pamahalaan ang magbibigay sa inyo ng abogado. Very clear. Republic Act 8436. Republic 8314. Nakalimutan ko. Pero yan ang sinasabi ng Miranda rights. So kung sinasabi ng Miranda rights, katulad din yan na parang inaakusam nyo na si Grijaldo kung sino mang tao nandyan sa Quadcom na pagsabihan ninyo. So okay,
Next time, do it better. Peace lang. O ito, dito tayo ngayon sa usapin sa Blanco. Okay, hindi talaga mamatay-matay itong isyong Blanco kasi malaking nakawan na nangyari po. Billion-billion ang pagnanakaw. Mahigit 100 billion ang nakasalalay po rito. Ngayon, ito, umamin na rin, parang umamin na rin si Grace po sa interview sa kanya. Nang dahilan pala kung bakit siya pumayag na sa budget na tanggalan ng 74.4 billion ang PhilHealth ay dahil pala sa AKAP. At tinawag pa niya yung pagbibigay ng AKAP para sa Senado, sa mga senador, na isang transparent. So pagtapos ng interview sa kanya, magpo-proceed tayo kay Secretary Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management at makikita niyo ang pagsasabi niya na tinuturo niya tahasan ang mga may sala sa paggagawa ng Blanco sa Bicameral Conference Committee ay yung mga sa Kongreso. Pag sinabi ko sa Kongreso, sa Senado at saka sa Kamara de Representante or House of Representatives. So, sila, ibig sabihin, yung hepe ng House na si Romualdez at saka yung kanyang pointman or kanyang budget general na si Saldico at saka sa Senate na si Chis Escudero na magnanakaw pala numero 1 to at saka si Grace po na siyang nagtatraidor sa inang bayan at siyempre sa tingin ko kung buhay lamang si Fernando Poe Jr. na pagsabihan to kung hindi nasampal. So pakinggan natin po yung mga kabulastugan na pag-aamin na ginagawa ni Grace po. Lamang pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less, ganon. Kita mo ha? Pinagmamayabang na mayroong AKAP pati ang Senado. Mayroong AKAP, pinagmamayabang. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay talagang naghahabol sila. Ngayon, pakinggan naman natin si DBM o Department of Budget Management and Management na maranaw na matalinong maranaw na babae, mataid, ibig sabihin mataid, maganda na babae, si Secretary Amina Pangandaman. At dito niya in-explain kung paano ang proseso at makikita mo sa pag-explain niya ang talagang ang magbabayad, ang mananagot ay sila ni Martin Romualdez, Elizalde sa House of Representatives at si Jesse Escudero at Crispo sa base, sa bahin ng kabahin ng Senado. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Yung kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So, may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So, siguro, we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So, pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaykan sila. So, ang i-report po sa floor, at i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan ng dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po ng chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa ng dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So, yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po. Ibig sabihin, pag matapos, pagbuto-butuhan ng mga House at saka Senado, yung BICAM, babalik daw sa kanilang staff itong sa Senate na chief
at Senate na President at saka Finance Chief niya na si Grace Poe at si Martin Romualdez at saka si Saldico. So babalikan lang yung staff nila. Yung staff yan ang tinatawag na Small Technical Working Group. Paano ba nagkaroon ng kapangyarihan ng Small Technical Working Group? At yung boto ng 316 na congressmen at 24 na senador ay baliwala sa kanila. Pwede nilang palitan kung ano gusto nilang mangyari. So very clear dito na nag-iboto-botohan ng Kongreso o Kamara de Representante at saka Kamara de Senado ay mga blanco. So ito, pakinggan natin si nila sa floor pag nag-ratify sila. Even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkaso. Manipis yung karamihan ng batas. Pero yung budget, 222 pages po. Kalahati ng rim ng bond paper kakapal. Nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill. Okay, enrolled bill. Mga staff lang pala, yun nagpalit-palit. Pwede ba mangyari, papalitan ng staff nila kung walang utos si Romualdez at saka si Chis Escudero? So, ayon naman kay Panfilo Lacson, yung nagpapalit na staff, pagkatapos palitan, mag-imprinta niyan ng bagong kopya na gagawin o tatawaging General Appropriations Bill ay yung House of Representatives. So, ever since na trabaho ng Senado at saka House of Representatives, day in and day out, mula noong 1986 hanggang ngayon, tanging House of Representatives lamang ang nag-iimprinta. So, yan po ang kalakaran. Pakinggan natin ulit. Version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po, Senate at saka yung Secgens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So ibig sabihin, klaro, blanco man yan, at nung nilagyan ng mga tauhan nila na maliit lang, pipiranggot lang yun kung mga 5 na siguro katao yun o 10, ay pipirmahan ni Senate President Chis Escudero at ng Secretary General ng Senate. At pipirmahan din ng Speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez at yung kanilang Secretary General na si Mr. Reginald Velasco. So, ito, kung napirmahan na nila, ibig sabihin, yung kopya na may pirma, yun ang sa tingin ko ngayon ay pinakakompleto at wala ng pagbabago. So, yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno ng blanco. So, walang nakarating sa Office of the President. Sino makapagpuno ng blanco? Sila lang. Sila lang ni Chis Escudero tsaka ni Martin Romualdez. Siyempre kasama kay Chis Manasite ay si Grace Poe, yung utak niyan, at saka si Saldico. Yun, klarong-klaro, sila na lang ang may probable cause na pwede kasuhan na may falsification na nangyari. Na may blank items. Like, di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nira-ratify. Yan very clear yan. Very clear yan. So, very clear na ang sindikato ay si Chis Escudero, si Martin Romualdez, kasama yung kanilang Finance Committee Chief sa Senado, si Grace Poe, at saka Appropriations Committee Chief sa House na si Saldico. So, sa kanila lang po na 4 nag-ikot-ikot ang mga salarin. At syempre pa, nagtatanong ako, bakit naman kung titingnan mo, ang lahat ng blanco ay agriculture na budget, Department of Agriculture. Bakit naman? Ang pinakamalaking pagbabago doon na nakita ko, yung para sa National Irrigation Administration. Sa National Irrigation Administration po, ang galing sa budget na gusto mangyari ni Marcos ay 24 billion pesos lamang. Nang dumating
sa House of Representatives ay nagiging 74 billion. At pagdating doon sa Senado, gano'n din kataas. Pero ang nangyari, nang magkita sila sa Bicameral Conference Committee, ito yung isa sa mga blanco. Nilagay ron, ang budget na 74 plus billion ay buburahin at kapalit nun, ilalagay ang ganitong halaga, blanco. Oh. Ngayon, pag tinignan mo ang finished product na pinirmahan ni Bongbong Marcos, nakikita mo roon na 59 billion pesos. Bakit paborito nila yung irrigation? Kasi po, gagawa ka ng malaking dam. Kung gagawa ka ng malaking dam, bakit kailangan gagawa ng malaking dam? Kasi po, kailangan mo iangat ang level ng tubig para sa gravity, paghulog ng tubig, aabot hanggat sa pinakadulo ng mga lupa. Kasi kung mababa ang level ng ilog, ay hindi mabigyan ng tubig ang mga palayan natin. So para yung mga libu-libong ektarya na napapalibot sa ganong ilog, para mabibigyan ng sapat na patubig para sa kanilang irigasyon, iangat mo muna ang tubig. So iangat nila sa pamamagitan ng paglagay ng dam. At kung mataas na, doon sa tubig na malaki ang dam, doon na ngayon kukuha ng tubig ang mga pati mga palayan sa pinakadulo-dulo kahit 100 kilometro ang layo mula sa dam. Ganon po ang ginagawa. So, ibig sabihin, paborito po kasi, malaki pa kasi ang kikitain sa kontrata. Kaya, inangat yan. So, maliban pa dyan, ang point of interest nila, kung bakit minablangko nila, para mapagkukunan nila ng pondo kung saan ilalagay ang kanilang kukunin, kung saan kukunin ang nilagay nila pala sa ayuda na AKAP, AX at MAIP. Ano yung AKAP? Yun yung ayuda sa kapus ang kita program. At binibigay daw nila ito sa mga taong may trabaho at mga minimum wage ang sweldo. Pero ay hindi kaya ang mga pangunahing biliin kasi tumataas ang tawag di temporary inflation. Inflation, temporary increase of the prices. So nag-inflate, tumaas yung presyo. So para makabili sila ng kamatis kahit mahal na Bombay, kahit mahal na sili, mahal na bigas, ay matutulungan daw sila sa one time na pagbibigay ng 5,000 o 3,000. Ganon ang kaisipan nila. Pero ang problema, mismo sa pagbibigay ng pera ay may sindikato na. Anong mga sindikato ginagawa ng congressman at saka mga senador? Tandaan mo, pumayag ang mga senador na ibalik ang AKAP kasi tinanggal na ni Amy Marcos yan. Kung ibalik na ang AKAP, anong mangyayari? So, pati senador, pepirma din. Ang tanging magbibigay ng pundo sa mga tao na tinitingnan benepisyaryo na natatanggap ay ang Department of Social Welfare and Development. Okay sana kung gano'n, di ba? Walang politiko. Kaya nga lang, yung DSWD na paghahawak ni makapal na mukha ni Rex Gatchalian ay magbibigay sila sa mga tao na may guarantee letter galing sa kay congressman, galing sa kay senator. Ganun po ang nangyayari. Kung wala kang guarantee letter, hindi ka po makakatanggap. So, ano naman ang implikasyon yan? Ibig sabihin, gagamitin ng mga congressman at senador na pangkampanya nila. Nasasabihin ng mga taong nakatanggap, ay buboto ko si congressman dahil nga kung hindi sa kanya, hindi ako nakakuha ng AKAP. Ganun po kasimple. So ngayon, may dagdag na sindikato dyan na ginagawa nila. At papasalamat pa rin ang mga tao na binigyan nila kasi nakakatanggap. Ang gagawin nila, mag-endorso sila at nang ibigay na ang 5,000, kukunin ni congressman sa pamamagitan ng pagkuha niya kagamit ng ibang tao. Ibibigay, usually si kapitan ang ginagamit. Ibibigay ngayon kay kapitan ang 3,500. Pero ang hindi alam ng tao na pumirma na 5,000 kinuha, 1,500 lang napunta sa kanya, ang hindi niya alam ay ibibigay yung kay congressman or ibibigay kay senator.
Ganun po ang kalakaran nila sa AKAP. Ngayon, sa AX, ano naman ang diskarte? Ang AX po kuno, ang pundo ay dinisenyo para ibigay sa mga taong nasa krisis. Ibig sabihin, wala na mapagkukunan. Halimbawa, ikaw may anak na estudyante at wala kang pambayad tuition, pwede ka humingi sa DSWD. Ikaw ay may na ospital at wala kayong pambayad sa ospital na pang-deposito, pwede kang pumunta sa DSWD. Ikaw ay kung ano-ano pang problema, may utang ka na malaki, may pambayad sa Meralco, wala ka pang bayad sa kuryente, sa tubig, pwede kang pumunta doon, humingi ka. Pero ito ang diskarte. Hindi ka bibigyan kung wala kang guarantee letter mula sa congressman o senador. Yun naman ang ginagawa ng DSWD. Kaya wag mo nga kaming pautusan dyan, Rex Gatchalian, na walang mga politikong involved. So ngayon, ano pang isang diskarte nila? So ibig sabihin, ganon din po sa AX ang ginagawa, bibigyan ng 10,000, kukunin ang 8,000. At ibibigay sa tao na pumirma, ang pinirmahan ng tao ay 10,000, 1,000 lang ang totoong tinanggap. Ganon din ang diskarte sa MAIP, pambibili ng mga gamot. So, pupunta kay congressman, may guarantee letter kay congressman at makabili ng gamot at makabayad pa sa ospital. So, in other words, kung ginamit sa ospital, dinoble mo ang trabaho ng PhilHealth. Okay? So, ngayon, anong meron doon? Ito naman, yung siniwalat ni Mayor Benji Magalong. Yung mga congressman na yan, pati senador na sa ngayon, ay nasasakop na sila ng diskarte na 777. 7 million, pag ikaw ay sumama sa grupo ni Romualdez, bibigyan ka ng 7 million sa AKAP at yung 4 million, diskartehan mo kung paano mo ipamimigay sa mga botante. Pero yung 3 million na sa'yo. At 7 million din ang kukunin mo galing sa AX at ganong diskarte din. Ang 4 na million, diskartehan mo paano mo maibigay sa mga tao. At ang 3 million, ibubulsa mo. At ganun din ang sa tupad nung araw nga ginawa ng MAIP. Diskarte din. Ang 3 million, ibulsa mo. Ang 4 million, ipamimigay mo. At hindi lang yan. No? Ibig sabihin, sa tatlo, kung makakuha ka kapag humimod ka ng puwit ni Romualdez, makakatanggap ka ng 21 million pesos. At kung 4 na beses ka makahimod ng puwit, sasama ka sa mga sorties ni Romualdez, makakatanggap ka ng 4 na beses ng 21 million. At kung i-multiply mo, 84 million ang matatanggap mo. Diyan po nila ginagamit niya. Kaya yan ang dahilan kung bakit may blanco-blanco. Para malalaman lang kung saan sila kukuha ng pondo para ipasok doon. Kasi ang sistema po sa budget natin, hindi po pwede maglagay ng halaga ng budget ang senadores at saka mga congressmanes kung wala silang pagkukunang pondo. Ang pondo, ayon sa Constitution natin, hindi pwede dagdagan kung magkano lang sinabi ni BBM na pondo natin ang gagastusin, which was 6,320,000 at 320 million. So, kung idadagdag nila AKAP nila na una hiningi nila ginawa 39 billion, ay magsusobra na ngayon sa 6.32. So, magiging ano na yan? Magiging 6.6 trillion na. Hindi pwede. Kaya hanggang dyan lang. So, kaya kailangan tanggalan nila ng pondo ang ibang programa para kukunin nila yung pondo doon sa tinanggal nila at ilagay sa kanilang gustong mga proyekto. Ganun po yung kanilang sindikato. Kaya sila na mga congressman at mga senador ang talagang culprit sa pagsasagawa ng blanco na bicameral conference committee report. Okay? So very clear naman siguro yan. At sabi pa dagdag pa ni Benji Magalong na mayor, siya kasi po ang leader ng Mayors for Good Government. Si Benji Magalong ng Baguio City. Ang meron pang tinatawag na 30-30-30. Kung ikaw ang host na probinsya at pumunta sila mga congressman na kapwa mo congressman at si Martin Romualdez pati si BBM sa probinsya mo,
ikaw ay makakatanggap ng 30 million sa AKAP, 30 million mula sa AX, at 30 million mula sa tupad nung araw, ngayon MAIP na. Ganun po sindikato. So, ibig sabihin, napakabalahura na talaga. Kaya po, kung ako, pupunta po ako sa January 31, doon sa EDSA Shrine, ang aking panawagan ay wala na kong chance na sa totoo lang sa ibang mga isyu, kundi isigaw yung tama na, tigilan na yung budget na pangungurakot sa ating bayan. No? At i-push ko na rin yung tinatawag na dapat persahin natin ang Supreme Court sa pagpayag na buksan yung 30 or 30 na presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas para bilangin kamay por kamay. At kung anong resulta, bilangin ang lahat ng boto. Kung anong resulta, ibangga siya sa resulta ng Smartmatic. At kung parehas, surrender na tayo. Ibig sabihin, fair and square yung resulta ng nakaraang 2022 election kung saan nanalo si Bongbong Marcos na 31 million plus at si Grace Poe ng 22 million plus. Si Robin Padilla ng number 1 sa Senado. Pero kung magkakaiba, that's the time na pwede na tayo panibagong hakbang. Ang kasunod hakbang, magpipetisyon tayo sa Supreme Court na magdagdag pa ng pagbukas ng ibang presinto para malaman natin kung talagang may daya din sa ibang presinto. Kasi alam naman namin, sigurado na yan at wala nang duda na yung nagpapanalo sa buto nila ni BBM at saka ni Sara at saka ni Robin Padilla ay yung Smartmatic. Sa isang computer lang nang galing na makina. At ang computer na yun, may numero na 192.168.0.2. Yan po ang ating hinabol. So bayan, kailan ba tayo magising? Ngayon, yung ibang issue, sa totoo lang, surrender na ko dun sa ibang issue. Pero itong issue na sana, ipagmamayabang natin na dapat dito tayo pagbigyan ng Supreme Court na bilangin man lamang. Kasi pumayag na po ang Comelec. Nagbago lang ng isip ang Comelec. At kung bakit pumayag ang Comelec, siyempre nakita nila na solid ang ebidensya namin at hindi lang nila inaamin na solid. Kung hindi solid, bakit sila maglalagay sa kanilang utos, mamili kayo ng mga presinto na gusto niyo buksan at bibilangin na walang gastos sa inyo at Comelec ang gagastos. Hindi natuloy, binawi nila. Yan po ang totoong kwento dyan. So kung ganon, ladies and gentlemen, let us now pray at para sa ating bansa. At magdasal-dasal tayo, mag-isip ba tayo kung talaga bang pupunta tayo sa January 31 at isigaw natin sa buong mundo ang mabuting pamamahala, good governance. At para may good governance, hiniling ko lang na mag-recount para malaman natin kung maideklara ba dapat na baliwala ang or null and void ang halalang nangyari sa 2022. Yan po ang aking hinihiling. At magkaroon ng special election sa presidente at saka vice president. This time, mababantayan natin yan. At nais ko pala, patapos na ako, humihiling na tulungan nyo ako sa pag-like, share, at sa pag-invite sa ibang mga tao, mga kamag-anak ninyo, na maging subscribe sa ating YouTube channel at saka sa aking Facebook pages. At para madagdagan yung ating puwersa at lakas sa pakikibaka. At ang isa pang hinihiling ko ay sana kung may meron kayo sobra, tulungan niyo ako sa gastos kasi magsasampa na po ako sa next week. Una, naka-ready ng babaguhin ko lang ng konti, yung kay Erwin Tulfo. Kasi sa Lunes, kukunin ko na ang lahat ng dokumento na pinangako ng Comelec. At yun ang gagamitin ko para sa kaso laban kay Tulfo. At sa Lunes din, sa Martes, mag-usap kami nung dalawa pang abogado na nakilala ko at gustong sumama sa kaso laban kay Erwin Tulfo. At yung isang abogado doon ay dati na nagsampa laban kay Erwin Tulfo at binasura nga lang ng Comelec pero walang kwentang pagbabasura. Next, ang akin pong kasunod na ipaglalaban po ay magsasampa po ako sa Supreme Court na ipababasura yung Section 29 ng Republic Act 8436
o yung fair elections law, no? At sinasabi ko, hindi, automated elections law. At nagsasabi doon na mag-random manual outing o di kay recount, maiksing salita, recount, ang pag-recount para i-check ang resulta ng election sa 2025 ay binigay ng batas sa COMELEC ang kapangyarihan. Paano ngayon gagawin ng COMELEC na magiging totoo yung kanilang recount kung ang resulta ng kontra sa kanilang ginawang eleksyon? Hindi. So, kailangan ibang tao ang mamimili kung sino at ano-anong mga presinto ang kukunin at bibilangin at kung paano ang pagbilang at kung kailan bibilangin. Ganun po ang inihiling ko. At magsasuggest ako dyan na ideklara ng Supreme Court na null and void dyan at by law of implication ay dapat mga representante ng bawat partido ng politikal sa 2025 ang mamimili kung aling mga presinto sa kada distrito ang pipiliin para mag-recount. At kung mapili na, at pipiliin pala yan sa araw ng eleksyon. Araw mismo ng eleksyon, hindi yung kagaya noong 2022, 5 days before the election. Hindi alam na nila kung anong yayariin nilang baluta. Kasi 5 days pa lang, alam nila kung anong precinct numbers. Hindi na yan pwede. Baguhin natin. So, and next, kung paano bilangin, ang magbibilang mismo yung mga teachers kung saan ang napili na mga presinto. At kailan bilangin mismo pagtapos na pag-send ng resulta sa COMELEC, kahit sa probinsya may Tawi-Tawi hanggang Batanes ay o Bicol man o Bisaya ay ano mangyari diyan ay bibilangin ng mga teachers mismo. Okay? So may tumawag lang sa akin, sasagutin ko na at tapos na tayo. At isang magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa isla ng Bohol. At maswerte naman ako, medyo maganda ang signal. Magbabati lang ako. So si Love TV Patrol, magandang umaga. Siya pa. Si Francisco Ocampo Mangulabnan, katoto. Pinumungkahi ko po na likot ninyo ng 180 degrees clockwise o counterclockwise at ibaba lower than your chin yung mic. Okay. Para hindi makita ko. Para hindi natatabunan ang inyong mukha. Sige po. Pero tapos na ako sa sunod. Okay. So, si Roger Yarte, COMELEC, Korte Suprema, Sindikatong Kongreso, mga opisyal ng military, kasabwat at sa korupsyon. Okay, si Joy DLR, good morning, Dr. Toto. Tapos si Lab TV Patrol, Gary Rojas. Okay, siguro kita na mukha ko, no? Tapos si Romel Bengson. Tapos si Fernie Pinto. Okay, magandang umaga. Maximo Babula. So, Jigger Yarte, RC Abad. So, matuloy na maray na banggi pa. Maray na maaga na, kasi aga na. RC Abad, mahina na, maray tam, nabasa ko na. Dato Basak, ano po ba ang member ng BICAM, Boss Toto? Ang members ng mga BICAM, ang BICAM kasi tatawag Bicameral Conference Committee. At ang Bicameral Conference Committee po ay binubuo yan ng representante mula sa House of Representatives o Kamara de Kongreso or House o sa Senado. So, kukunti lang sila ang magbubuo niyan. Tapos magbi-meeting sila. Dapat sila mag-meeting. Bakit? Kasi yung ginawang batas sa budget ng Senado ay maraming budget doon na hindi mo makikita sa budget na ginawa ng House. So magkakontra-kontra. So para magsigo-sigo o magtugma ay kailangan lang mag-meeting. Ang problema lang, since time immemorial, so sa simula pa ng panahon hanggang ngayon, ay ginagawa ng sikreto yung meeting. Kung sikreto din ang paglagay ng mga pundo, mga amount. So kaya dyan nagkayarian sa singitan. At kung matandaan mo, dyan din sumingit si dating Senate President Villar, si Manuel Villar, at nagawa yung Daang Hari. Ang ginawa naman ni Villar ay
siningit ang 4 billion na budget para sa Daang Hari, pero ang tawag niya C5. At ang siningit din ng pundo sa the same Daang Hari, pero ang ginawak niya Carlos P. Garcia, President Carlos P. Garcia Highway. Magkaibang pangalan, pero isang kalsada tinutukoy. At nadoble ang budget, imbes na 4 billion na, naging 8 billion. Ganun po ginawa niya at nagawa yung Daang Hari. Nung nagawa ang Daang Hari, nito ngayon, mga nakaraang last year, ay marami pala siyang mga lupa na binili dyan at ginawa niya yung Villar City. So, binili niya pa rin yung MCX. Nung nabili yung MCX, so siya na may-ari ng MCX mula sa South Luzon Expressway, papunta doon sa Daang Hari. Hanggang sa ang tawag dyan is Aguinaldo Highway. So, ganun siya kayaman, ganun katusok kung paano magpayaman. So, ibig sabihin, behind those great wealth lie the many crimes committed by Manny Villar na hindi nga lang siya naparusahan, walang kumaso sa kanya. Nang tataka naman ako. Falsification ngayon. So, kay Dato Basak, no? Yan ang sagot ko, sana maintindihan mo. J. Guerrero, kawawa naman ang mga abutin sa ating mga kabataan. Si Carl MacShort, kasuhan na sa ICI ang mga yan. Tama. Tapos si Romel Bengson, naimbag nga bigat, Attorney Engineer Toto, naimbag nga bigat sa mga kabsat ko. Maya paabak sa mga kabalen ko. Ariel Israel, the best explanation attorney. Very informative. Salamat po. J. Rati, mas mabuti pa magkagera kaysa gawin alipin ang mga kinabukasan sa. Okay, Bing Liwag, si Juan Minda Ballesta Gahi from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Toto. Ingat palagi. Sana kasama ka sana sa mga senatorial candidate. Sana next week baka isama po ako. Pagdasal lang natin. Antonio Bensusiso, mabuhay. Crisanto Jesus Mamerto. Tapos si Rodi Rabi. Dapuan sila ng matinding sakit. Yun nga, according to God, no? Pagaw Baker, good morning po. Si Rudy Rabi, pastor. Okay, tapos yun, sino pang iba? Si Francisco Magulamnan. So, sabi niya, upside down ang inyong mic at seen by the letters of sure. Ganun ba? Sa katawan lang siguro yan. Good morning. Tapos, Enting Kabisote. Good morning. Tapos, Nelson Salmo. Tapos, Love TV Patrol. Si Rene Raganas. Si Onofre Cabrera. Good morning, Attorney Engineer Bunyog, Kausing, Watsing. Tapos, si PEC 0925. Are not the real Filipinos tired of just being victims of these politicians? Tama. Joy Diller will pray. Salamat po. Tapos si Alexander Halili. Salamat po, Alexander. So hanggang dyan mo po, may Medi Foster Loza. Magandang umaga po sa inyo lahat at tayo mamaalam na muna. Sandali. At mabuhay. Magandang umaga. Maray na aga. Mayap-abak. Naimbagabigat. Tapos maayong buntag diri sa tanang sa Budyol, nasa Bohol po ako ngayon. Maayong aga dira sa Iloilo, sa tanang mga Ilonggo speaking places, sa Negros Occidental, maayong buntag pod sa Negros Oriental, o sa uban pa mga dapig nga mga Cebuano ang mga sinultihan. Sa Surigao, maayong maradjay nga aga. Sa mga tausog, maray na may naat sa marami kayo lahat, no? Pati mga Maranao, Mapia-Mapita, sa Maguindanao, Mapia-Mapita sa inyo langon. At salamat po, kasihan tayo ng Panginoon o ni Allah. Magdasalan tayo kay Panginoon o kay Allah at tayo mabibigyan ng magandang kinabukasan. At divine intervention po ito ang tingin ko kung bakit na-discoveryhan yung blanco na Bicameral Conference Committee. Maraming salamat po sa lahat. May habol pa. Si Fe Lianyo. Ay, sige, pagbati po, Attorney Toto Kasing, tatawagan kita, Fe. Roman Sanyo.
Ramon Santos. Sabi niya, money and power, power and money, walang kabusugan. Ganun nga. Rally Kalinaw. Magandang umaga. Sino pa? Okay. So, ganito.